lang ako sa tanong na sabi niya, meron ba kayong belt dyan? Sabi ko, wala ka ba? Magdala ka, baka mahulog pantalon mo. Kasi inasar ko sa mga tanong, belt. Hindi pa nga nag-upisa, may belt ba kayo? Meron ba kayong high kick? Gusto mo, lagyan natin ng high kick. Wala naman problema yan. Gusto mo, lagyan natin. Ano pang gusto mo? So, magawa ka ng wish list. Sabi niya, meron ba kayo certification? Sabi ko, pag graduate ka, biglang kita certificate. Pag hindi ka graduate, wala ka certificate. Yung mga tanong ganyan eh. Grabe, mga banat na sagot. Kasi parang, mag-aral ba to? Nang-aasar lang din sa akin. Mga tanong eh. Yeah. Kasi kung gusto mong matuto, pupunta ka. Ikaw mismo magtanong. Pwede ba ako dyan? Pwede ba akong matuto ng ganyan? Hindi yung tanong mo agad, kailan ako maging teacher? Meron bang graduation? May ba certification? Meron bang high kick? Ano problema? Kung anong gusto mo, lagyan natin yan. High kick nga gusto mo. Kanya yung kaiba ngayon sa mga estudyante. Kasi kami, sa sistema naman namin, hindi kami naniniwala sa certificate, hindi kami naniniwala sa rank. There's nothing. All right. Okay. All right, and we are live. June. People. June. JV. We did it right. So right now we're in a hangar somewhere. We're in a plane It's very hangar. a secretive hangar here. In This is where Stan- the special forces happens. Special forces. Wait, hold on a second. You're in Pope Air Force Base? What? Yeah, we're in a hangar. Okay, I'm Not sorry. Not the airport hangar. Wait. I didn't know this is like Air Force Special Tactics. What? Special. Where blades are being drawn. Yes. Oh, yan. Ginamit yung ano. So, magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, USA. Gabi. Magandang gabi, California. Magulo tong si JV kung masama di ba? So this is an unannounced live, and it just so happens that we are here enjoying some solo cups, and My cup. where's this cup? Enjoying it so much he lost his cup, but we are here we're literally in a hangar. It's a pretty cool hangar. We won't say yeah, hangar. But we have been an event here, so we thought, you know what? It's not our event, dude. we are. No, It's our event now. I said we We are are kicked out of this hangar. we are at an event. We are at an event. Yes, actually, you know what? We've got we got a who's cast today. Correct. Before we go to our main To main. let's get let's Dan, come over here first. say hello. Yes, you know what? We've got everybody. Hello, everybody. South Florida. The number one waters in South. in Florida. There you go. It's the fake June and Dan. We've got all crews and whatnot here. Guru Dan here has Guru Dan here, Master Dan, actually. Yeah. is holding a event today, a Kiro event. So we decided, you know what? We're here for the day. Let's go ahead and do a live, kind of get some people introduced. And so here's one, yours truly. Say hi. Hello. There are millions and millions of fans there.
Say hi to JB. Say hi, Send your JB. donations to us. For a quarter a day, you can support. Dan, are you like a full stack guy? What's that? Are you like a full stack web developer type of dude, or I do networking though. No, so you're like no, a SQL? You're like a SQL guy. No, I'm a network guy. Oh, okay. Like load balancing and things like that. So consultant. Nah. Yeah. I used Yeah. to work. I used to work in the one center in LA because I used to work for Mobile. Oh yeah. How long have you been doing Kiro? I've been on Kira since 2012. Wait, just Yeah. today was a Kiro event. We just kind of like jumped in. I'm sorry. Talking Kiro. So Kiro is Kalisto Streamable. So we wanted to kind of bring him on. So that was the event. So now while we're at this event, we're gonna go ahead and formally get we're gonna ask him. So how long have you been doing Kiro? Oh yeah, I've been on Kira since 2012. Went to Philippines and met Montoni and Arnold, and that's when we were when I first got introduced to it. And you're mainly Comaton is the main art I do. you're responsible for one of the people that are responsible for bringing. Oh yeah. So a group of us, I brought Coach Arnold and Peachy at the time, trying to get Montoni at the time, to the U.S. in 2015. Okay. And I was the one responsible for doing that. And this time around, as a group of us that wanted to bring Coach here, so we kind of got together and made this happen. Okay. Yep. And but it's not just Kiro that you do. What else? I do FMA? Comaton, Comaton under Shelley Millspaw out of Colorado. Yeah. That's my other main art that I do. So we got a lot of badassery that we got here in Florida. So I said we're a hanger. Actually, right now, if you look, we got 3 reps of Florida. Yeah, but you're the main rep. Southwest, West, and South Florida. The best of the best. But yeah, we actually all represent different systems here in our states, and actually, all friends and stuff, as you can see. Yeah. Yeah, We do help each other out. Yeah, Yes. Each other. that's what you call tribe, man. Super tribe. Yeah. Well, thank you, Dan. All right, thank you guys. Well, then, next Our guest guest. is wearing Chinelas. actually Extremador shirt over there. We want to introduce to you also another. Yeah. Do you know anything? Yeah, I don't know. I don't know, but nagbibiyeso. Say hi, Guru Alex. GM Eric here. Jim. Who is this guy? I tried calling this guy one time. He never picks up He the never phone. picks up the phone. Damn this guy. You guys are insane. You Oh, guys are insane. Right? How oh, you guys doing? hey. This guy. Ano masabi si JB? Ano? Basta yun. Tama dyan. Wala masabi. I can't breathe. Yeah. By the way, is anybody making comments on the post? Jesse says hi. Oh, Jesse, who's that guy? Jesse Pulido. Oh, is FMA Post still following us? The Paul show? I'm just kidding. Jesse. Hey, he's at the, actually at the Doug Marcaida seminar with Doug Marcaida. Joseph Bautista. Joseph Bautista and Francis is there too. So they've got an event going on on the West Coast. I'm glad I missed the fight for Wildcard because I got invited because one of our pros was like debuting. I'm glad I didn't show up because it wasn't no fun. This is hilarious. Yeah, you're supposed to be at a boxing match tonight. Yeah. That's right. Yeah. But man, West Coast and East Coast representing to this weekend. This weekend with the things. Ba't nagtatakip ka ng mukha? Nahihiya mo ba ako? Oh, by the way, let's go say hi to the Kiro guys in. Yeah. Go ahead. So, hi to the Kiro guys in Arroceros. Yeah. Okay. Coach Arnold is next. And so, don't forget. Yeah. Tama lang muna yung ensayo. Yeah. Chef Ramon. Manood muna kayo. Our guest chef is there.
Private teaching. So now We will. actually thank you for joining us. All right. Right. We just wanted to kind of introduce everybody to basically the who's who that was we have here. We got a representative from St. Lucia as well, but he's over there preoccupied. But at the moment, we go ahead and introduce our main guest of the evening, and for this live is Coach Arnold Narzo. Yeah. Give it up. Yan na. Okay, hold on. Hey, here it is. Live from good old Florida. Good evening, Welcome. America. Good morning, Philippines. Ay, nako. Good afternoon, Hawaii. So, Coach, I know may mga estudyante ka ngayon na nagpa-practice. So, can you say hi to them first? Kasi, Hi to sa Arqueros guys, Sunday ngayon sa Philippines. Guru Ramon, Guru Chris, Roll call. Pepe. by the way, guys in the Philippines, they are Coach was watching you guys practice. Make sure. Referee ko kayo. Porque nandito si Coach. Still watching you Watching guys. you guys. Roll call mamaya. Tsaka hindi nag-uniform. Kick out yan. Absent and no uniform. So, Coach, kailan ka dumating ng Amerika? Dumating ako noong September 5. September 5. Hindi ka balik, di ba? Sabi nila eh. Sabi nila. Dami nag-offer ng bahay, kotse, tsaka babae. Yeah. Ako drinks lang, oh. Saan yung drinks natin? Oh, ay, hindi. Sige. Pero, look at, kanina, we spent all day. So we're here, nag-seminar today. Kiro is representing in Florida. Yes. Ito, tingnan mo. Yeah. Puro mga blade, oh. Nakano pa kami. Ay, teka lang. Hindi pala. Nagbihis pala ako sa Junior Paul show. Nag-yes. Pero, Coach, teka lang, saan na kayo nakadating? Where have you been for the past, since September? You've been able to kind of get around. Yung umpisa ko, I arrived September 5 sa sa LA. LA? And then my first seminar was in San Diego. And then back to LA. And then San Francisco, Sacramento, back to LA. Tapos, last week sa Washington, D.C. And ngayon, nandito sa Florida. And today you're in Florida. Tapos, after Florida, saan ang punta nyo? Wait, Nagay. Cheers. Actually, our show is designed to be like this. In the garage. JB, asan na alak mo, JB? Kuha ko. Tatanong ko lang. Nung pumunta po kayo sa Disneyland, park hopper ba yung ticket nyo? Yung pumunta sa Disneyland. Nung pumunta po kayo sa Disneyland, park hopper ba po yung ticket nyo? Yung pong sa California Adventure tsaka sa lumang Disneyland pareho na binigyan kayo? Pa Disneyland, tapos yung isa yung California Adventure? California Adventure. Yung pala eh. Kasi Isusumbong kaya nilibre ako ng ticket eh. Kasi kaya ko po tinatanong, susumbong ko yung si Alex eh, kasi sabi ko kung hindi park hopper, gagawin ko ng park hopper para masabay ako, gawin yung 2 araw. Hindi, nalibot nyo na pala eh. So ayos na lang. Susumbong ko eh. Kasi sabi ko eh, nag-volunteer ako eh. Sabi, wag mo abalahin si Coach. Sabi ko, wala naman akong trabaho eh. Ngayon. Yeah. Hindi ko nga alam kung galit yung mga kasama ko kasi isinakay ako doon sa mga nakakahilo eh. Kasi gusto ko sumakay doon sa barko, yung pirates, ayaw. Pero kung sasakay doon sa mga coasters. That's Kami doon funny. para kung gago, may ilag ako. Kala ko tatamaan ako ng mga, may ilag ako gano'n. Kasi co-pilot. Sabi nung pilot, pull down. Di ko alam kung saan yung pull up eh. Kasi hinila ko yung pala pababa. Bangga doon sa mga, anong tawag doon, mga bato. Ilag din naman ako, parang tanga. Nag-block. Kung ilang. Pare. May mahawi. Kasi pabagsak, may bagsak, may parang estrella, di ba? Lahat nagawa na doon. Tapos hindi pa ako tapos eh, nilipat ako doon sa yung train na parang lalabas yung pagkain ko eh. Sabi, galit yung mga akin. Uwi nga tayo. Sabi na, uwi na tayo. Galit kayo sa akin eh. Dito. Sino yun? Si Alex? Sino
Ay, nako. So sige, take over, kuha ako ng alak. Go ahead. So, coach, now na pangalawang beses mo nang dumating dito, di ba? Yung una po yung sa 2014. Meron sanang 2014. pangalawa, yung 2020. Hindi lang natuloy kasi biglang nag-close yung border. Pero ready na eh. May visa na eh. Oh, Anong kaibahan nung una yung punta rito sa ngayon? Ngayon, Alam ko yung sagot dyan eh, kasi na-meet nyo kami. Hindi, ano ang kaibahan nung dati? mas marami akong napuntahan ngayon kaysa dati. Tapos mas marami ngayong marami akong mga nakakilala, marami akong naging kaibigan sa bawat state na pinupuntahan ko. Medyo mas enjoy ako ngayon kaysa dati. Saka parang mas marami kayong estudyante. Mas Tumami yata yung mga grupo ah. dahil doon sa entrega, salamat doon sa sinasabing patay na ang KI. Kayo patay ngayon. Patay ngayon, ha? Mas, ang ganda ng tour mo ngayon ha. I mean, seriously, I've been following it and everywhere you go, people are showing up. People are catching up to and getting to know Kiro and really the representation of the system. Oh, teka lang. Oh, cheers muna. Jack Cheers. Daniels. Jack Everybody. Daniels. Ayaw mo, orange juice ata yan eh. Jack Daniels ito. Apple juice. May ice. Yan. Explain, ano ang ibig sabihin ng Kiro? Hero means Kalis Illustrissimo Reputation Original. So yung Kalis means blades. Illustrissimo, yung apelyido ng founder mula kay Antonio Tatang Illustrissimo. So yung reputation means the key of the system. The repetition hanggang sa ma-perfect mo yung movements. Original means the teacher is originally coming from the source Tatang Illustrissimo, who was Master Tony Diego. So from Tatang to Master Tony Diego. tapos kayo. Yeah. Yeah, man. It was like From the it's like we're like right there with the roots. Nandito na sasama ng mga roots. And kano katagal na kayo paano mo nahanap yung Kiro? How did you learn with Tatang? Actually nung mga 90s, kasi malapit yung bahay ko sa Luneta. So nung bata pa ako, nasa probinsya ako noon, mahilig ko talaga sa sports, either martial arts or basketball. Ano probinsya nyo? Cebu, Cebu. Malabuyok. Oh, there you go. Shout out to everybody. Nilapit yun sa Oslo. Yes. Hindi kayong makipag-swimming sa mga Whale shark. Yeah. Yeah. Pero wag mag-lotion. Wag lang yung butanting. Butanting ang makipag-swimming sa butanting. Ang mag-away kayo. But Yan. So, mahilig ako sa sports ng bata pa ako. Sa totoo lang, mukha akong gago kasi nanood kami ng TV nung araw. So, sa probinsya, mas mahirap eh. Ang TV black and white, yung kakahon pa, tapos gaganon. Tapos talagang yan ang channel. iikot pa ng ganon. So, pagka kinabukasan, gagayahin ko yung kawawa yung saging ng kapitbahay ko kasi pirando po, babababababag. Butas yung saging. Minsan nakakapanood ako ng mga boxing. So, ginagaya ko yung Sugar Ray Leonard, yan, mga ganyan. So, ginagaya ko yung mga ganun. Mahilig na ako sa sports. So, nung nag-edad ako ng 16, pagkatapos ko ng graduation ng high school, gusto ko kasing mag-aral. Sabi ko, gusto ko mag-college. So, yung tatay ko nasa Manila, medyo layo sa amin nung time na yon, hinanap ko kasi gusto ko mag-aral. So yung tinitirhan ko sa may Delpan, sa may Tondo, so malapit na yung Luneta. So dati nagja-jogging ako noon. Sandali lang po. Saan po kayo sa Tondo? Sa may Delpan. Taga Asuncion po ako, tsaka Padre Rada. May yun po pamilya namin. Yeah, malapit lang. Hindi kita nakikita eh. Last 2 or 3 years lang po ako sa Pilipinas nung tumira ako sa Tondo. Kasi originally taga Malolos po ako. And then nung inaayos yung papel ko papunta sa Amerika, I lived there for like the last 2-3 years. Kaya si kaso kasi yung JB, babae. Tayo na lang. Hindi for everybody. He's single. At kami single. Continue. I'm sorry I interrupted. Sorry. Etong nakakatawa kasi nung bago pumalis papuntang Maynila,
Meron kasing matanda doon sa lugar namin, gumagamit ng twirling ng stick. Kaya sabi ko, wow, ano kaya yan? First time ko nakita. Nung matapos siya, nilapitan ko, sabi ko, Manong, ano yung ginagawa mo? Sabi niya, 12 pares. So, tumanim sa isip ko na ang stick 12 pares. Kaya nung dumating ko Manila, nung mag-jogging ako sa Luneta one Sunday, nakita ko, ang daming tik-tak, tok-tok-tok. Sabi ko, ano yun? So, nakita ko, putyan ka, may pasan 12 pares pala dito sa Luneta. Kasi ang akala ko, 12 pares pag may stick. So, yun, pinapanood ko isa-isa. Sakit sa tenga nito, ang ingay, parang tinikling, tak-tak, tak-tak, gano'n. So, lipat ako na ibang grupo. Nung makita ko, gano'n din. Stick with karate, sipa, with a stick. Tapos hanggang sa pang-4, pang-5, nung pinakaikot na yon, nung malapit sa Manila Hotel, doon ko na narinig ko yung, kasi yung mga kalimitan doon sa mga ilustration mo seniors ka doon, mga Bisaya. Kaya pag nag-uusap, akala mo nag-aaway. Pag si Duterte ba, ini. So, ano yung attention ko, so nanood ako. Tapos yung sabi ko pa, ganda to. Okay to. So, tamang palo. Sabi ko, to makakapatay ng aso. Kung yung nasa kabila, hindi ata makakapatay ng aso yung palo na yun kasi naampas yung sahig. Kung ano mga tumbling ginagawa. So, okay, totoo yan. Gymnastics kasi. Gymnastics. Ikot eh. Ikot palo dito, palo do. Kawawa nga yung sahig sa neta. Gano'n. Ayun. So, nung sunod Sunday, pagkatapos ko mag-jogging, doon na ako, nag-aabang na ako. So, mga 90s, nanonood lang muna ako sa kanila. Hanggang sa kapanunod ko, nakabisado ko na yung ginagawa nila. Oh, ito, pangalan, ganito. Ito, redonda yan. Oh, ito, retirada. So, pag uwi ko, hindi ako sasakay ng jeep. Habang naglalakad ako, kumpas ko ng kumpas. Tapos, bigla kong hinto sa kalsada, atras ako mag-food tour. So, nung talaga, finally, sumali ako sa kanila, nung official ako sumali na, yung 1993. Pero before noon, nanonood ako. Kaya kilala ko yung mga mukha ko, sino-sino yung mga nandoon that time. Pero official ako nung may nagsabi sa akin isa na, matagal ka na dyan na. Ba't di ka sumali? Ba't di ka sasali? Sabi ko, pwede. Oo, pwede. Tapos, inintroduce niya ako, may isang matanda na ako po sa gilid. Ayan, yung teacher. Pinakilala ko. Yung pala si Tatang, malapit din sa amin kasi sa Parula siya nakatira. So yun yung umpisa ko, sali-sali ako sa kanila, tapos si Tatang, kasama ko pag-uwi, kasi isang way kami, so sakay kami ng jeep, yayain ko muna siya sa bahay for lunch, tapos ihatid ko doon sa Parula. Sa bahay nila, hinto yun, sandali lang, maghubad ng polo yun, tapos kukuha ng pamalo, tapos sabi niya, halika, palo ako, tapos sangga siya, gano'n. Tapos sabi ko, tama na yun, kasi pagod na siya. Next Sunday uli, so uwi na ako, so nagiging routine yun. Sandali lang, rewind. Yung po ang estilo ng pagliligaw nyo. Yun ang pagliligaw niya. So ang galing eh. Ang galing, ang ginawa yung hinahatid nyo para makuha nyo yung mga sikreto. Sige, pakitaan nyo. Kunyari, nagja-jogging lang daw eh. Pero maganda yung nagawa nyo, no? Nakabisado nyo yung ibang paano pumalo, paano ang footwork sa panonood lang. Iba kasi nanonood lang talaga. Nanonood ako dahil mahilig ako talaga. So iniintindi ko yung yung mga ginagawa nila. So yun ang nasa isip ko, uwi ako ganito, tapos footwork ako. So in reality, nagpa-practice kayo sa umaga, tapos paggaling niyo ng gabi or ng hapon, meron pa uli kayong private lesson sa kanya. Wala na yung ibig ko sabihin yung hatid ko siya Yung hatid lang, lunch. Sa bahay pagkatapos lunch, hatid ko sa bahay nila. Tapos sasabihin niya, sandali lang. Bigyan ka ng konting Bigyan ko konti. Okay. So, yung mga tatlo lang, sukutang tama na kasi pagod. Tama na. So, naging routine namin yun na pag nagkasabay kami, kakain, hatid ko sa bahay. So, yun. So, mga ilang taon yun, simula 93? 93 hanggang sa namatay siya, 97. Sandali lang po, sa pagliligaw nyo, ano pong dinadala yung pagkain? Kasi alam ko si Alex nagdadala ng pandesal eh. Kayo po. Pandesal sa kape, di ba? kape kay Alex. Kaya Alex, saan? Jollibee. Jollibee. Sa akin naman, pagka bawa yung malaraw, walang pasok kaya holiday, bibisita ako sa kanya. Dadala ako ng yung isang pack ng Bear Brand. Ayun, saka Skyflakes. Skyflakes. Pagkain nyo, merienda nyo.
tapos kwento, tapos galaw siya konti, tapos tama na. Kasi ayoko na mapagod. Kunti lang. Sabi ko, mahirap lang pag marami, hindi ko matandaan. Tama lang yung pakunti-kunti, tatlo. So, bakit So, yun. kung ngayon, maturuan nyo kami, dami. ito lang, buhos na. Nahino ko kanina sa dami. Hindi, actually, maganda yung turo nyo kanina. Ganito yun. Nung namatay si Tatang, in-invite ko ni Master Tony na ituloy yung training ko sa kanya sa Binondo Gym. Kasi nung bago niya ako makita, kasi bihira siya nagpunta Luneta noon. Pupunta siya, aalis kasi may trabaho, bibisita lang saglit, tapos aalis. Hindi kami nagkakausap. So nung makita niya ako one time na may ka-spar doon, nagulat siya, sabi niya, kaninong bata to? Tapos sabi niya yung isang senior namin na matagal na yan dito pare, tungkod ni Tatang yan. Ganun ba? Tapos in-invite niya ako. So ang invite niya sa akin kasi meron siyang student doon, yung head namin si Tom Ditang sa Binondo Gym. Ang niya sa akin, Takang Binondo spar kayo ni Tom. Sabi ko, sanay na kaming spar doon sanay na kaming spar doon sa Luneta that time. Walang padded, live stick na, manipis na stick lang. So, sanay na ako. So, yun, pinuntahan ko nung yung invitation niya. So, akala ko, spar nga kami. Hindi naman. Yung pala, yung invite lang niya sa akin. So, doon nag-upisa yung closeness namin ni Master Tony na Monday and Thursday, yun ang training namin sa gabi. Galing ako sa trabaho sa Quiapo, daan ako doon. So, kung nag-aaral kayo kay Master Tony, sino nagtuturo ng Luneta? Pag Sunday yun So, pag Sunday yun, kung ano yung tinuro sa akin, isi-share ko doon sa mga kasama ko. So, kayo yung head ng Luneta? Sa Luneta noong time na yan. Ikaw nagturo sa kanila? Napunta yung Luneta? Hindi, kasi may mga senior kami noon. Hindi namang minsan, ayaw magturo. Naninita lang. Sabi namin minsan, paano namin malaman yung tama, ayaw kayo magturo. Mga ganon. So, pero nung time na naturuan ako ni Mang Tony ni Master Tony, ang tawag ko kasi sa kanya, Kuya Tony, pag kami lang. Kuya Tony. So, nung maturuan na niya ako, tapos minsan sinasabi niya, share mo doon sa mga kasamaan mo sa Luneta pag Sunday. So, yun. Kung ano yung tinuro, lesson na yun, parang nag-review ako, tuturo ko sa kanila. Kaya medyo doon napupulido yung gawa kasi ituturo ko. So, kagano po katagal yung training nyo na nangyari, yung ganong sitwasyon? Matagal yun kasi after 97, namatay si Master Tony ng 2014. Tuloy na yun So, wow, ang tagal din. Babad kayo? Babad. Kasi sa malaki group doon, yung kayo nagtuturo? Alam mo naman yung mga Pilipino, tamad ko. In out. Gano'n lang Si Alex Suba, tamad? Nadamay na kaupo doon. Patay ako dun. Sasabihin natin doon na parang wala akong date, wala akong ganito. Mag-arnis na lang ako. Parang gano'n. Yeah. Last option yung arnis. Tanong ko lang po, sa Binondo, merong KI. Ano pa po mga ibang artist na estilo nagtuturo? Meron ba kayong mga katabing mga para lang sa mga hindi nakakaalam, meron ba kayong mga katabing mga gym din doon ng iba't ibang artist na estilo? Sa Luneta ba ang tinatanong mo? Sa Binondo po. Sa Binondo wala. Kasi private gym ni Tom Ditang yan. So na-invite lang ako. So may mga close na kaibigan na na-invite doon. Hindi talaga public gym yun doon. Friends and friends. So, kaya lang ako napunta kasi in-invite ako ni Master Tony sa gym na yan. Wow. Teka, JV, may mga comments na may nagtatanong or anything? Nakalimutan mo kasi yung apple juice. Apple juice mo kasi. Apple juice ka dyan. Hindi ka na nagbabasa. Meron mga patama Maganda yung mga patama sabi, ikaw yata Paul, yung nag-aasikaso ng babae. Tapos sabi ko, siya, totoo, Tony Aguilar, siguro nga, iyan ang katotohanan. You know what I mean? Tapos kinakamusta tayo ni Ingrid Palomer. Good morning, Coach. And Carlo Luis Marco. Pero mga love sign na hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Ayun. Daw sila ngayon, Seros. Ay, di ba may training na ngayon? Ngayon yung training. Sa group chat, absent kami ngayon, Coach. Thank you for supporting the Jordan Paul show. Absent.
Absent pero nanonood. Puro kayo kalokohan dyan. Nasa ng pulutan nyo. Yun nga eh. Kinain na namin kanina. Nauna. Nauna yung pulutan. Hindi, continue nyo po. Sorry, I interrupt kung gusto ko lang malaman kung anong gym yun. But go ahead, sir. I'm sorry. Yan. So ang nangyari sa akin noon sa gym, kasi siya sa totoo lang, pag may tumatanggap ng bisita si Master Tony ng mga foreigners doon, so may mga nagtitrain. Tapos, si Tom noon, ay magpatawag kasi ni Tom ng gym. Humble siya. Tom lang. Walang GM. So, si Tom noon is, pag may sabi ni Master Tony sa kanya, Tom, turuan mo to. Pag alis ni Master Tony punta siya, iikot yung weapon, ibalik sa akin, ikaw magturo. Tapos bababa yun. Sasabihin na, may gagawin na ako sa office. Ayaw niya magturo. Lalo na, galit sa puti yun eh. Ayaw niya, galit sa puti. Ayaw magturo. Teka. Censor. And then, Don't react. Wala ko sa repeat. Pag may bisita talaga noon, ayaw niya kasi, gusto niya pag pumunta ka, train ka, huwag kang daldal. Kasi meron kasi parang tingin niya, distract lang yan eh, daldal ng daldal. Kasi may mga pupunta doon, tapos kwento ng kwento. So nahinto yung training namin. So nung nagtuturo kayo, nahiraman ba kayong mag-translate? Kasi ng foreigner. Kasi Mag-English pa. Nung una, hindi ko pinansin yung English. Bahala ka sa buhay mo. Hindihin mo ako, biyakan mo ako pagkatapos. Isip ko, hirap na nga magturo. Hirap Mag-i-English sa English. Bahala ka. Bayaran mo ako pagkatapos. Kaso coach, in reality, today when you taught, Grabe, that was really good kanina. for the guest, if hindi ka pa tatry ang pagtuturo ni coach, very organized, very detailed, very nicely, simply done and explained talagang. Actually, yung estudyante ko na dinala ko dito para at least to give it a go, I was able to picked up a lot talaga. So that was really good. Dito tayo. kaya tatanong, Nagreklamo. kaya tatanong ko, coach, kasi ang dating niyo po, pulido at pagka-ilustrado. Saan niyo po nakuha yun? Sino po nagpagmana sa inyo? Where did you pick up on that? Pulido po kayo pagsalita, pag-training, para ilustrado yung lumang style ng eskrimador, naka-chaleco, tapos meron pa nung naka-pomada, yung gano'n, may floor shine. Ba't po gano'n? Ba't yung pagka-pulido ilustrado niyo? Where'd you get that? Kay Master Tony, lahat naman kung ano yung tinuro niya, kung paano ako natuto sa kanya, so ganun ko rin itinuro eh. Kung medyo nahirapan, iisip ako ng paraan kasi hindi man pare-pareho yung pick up ng student. Pero inuuna ko muna yung paano paniliwanag ni Master Tony, paano ako natuto. Yun muna inuna ko. So gagawa na lang ako ng paraan pag teka, hindi ata ako naintindihan. Hindi ko maintindihan kung yung English ko, yung galaw ko hindi niya maintindihan kaya medyo babaguhin ko yung pagtuturo ko. May mga levels ba yung Kiro? Level 1, level 2 student, level 3, or is it parang beginner, intermediate, mga advanced instructor, anong sistema ng Wala kasi kaming level kasi hindi ako natuto sa ganung paraan eh. So mahirapan akong gawin yung level 1, level 2, level 3, Little Angels. One little, 2 little, 3 little India. Tagay. Ito to. kaso parang may level naman, di ba? May mga nakaupo. May nakatayo. Merong gumagalaw. Merong hindi gumagalaw. Minsan binibiro ko yun. Coach, anong level na ako? Kailan ka ba nag-upisa?
3 months. Estudyante ka pa, 3 months ka lang pala. Ano bang ini-expect mo, master? Student ka pa lang, student level. So, ganyan. So kung wala pong level, meron bang rank ang mga estudyante? Wala din kaming rank eh. Anong rank nyo? Ako, wala. Walang Ba't ligaw kayo GM? ganito yun. Sa seryoso tayo. Sa Mahirap ang seryoso. sa organization ng Get ready to mute na lang. sa organization ng Kiro, starting with Master Tony, isa lang talaga yung kinikilala naming Grandmaster, si Tata. Tapos, then si Master Tony. So, yung sabi nila sa akin na, you should have title. Nung magkaharap na kami ni Guru Dan, how can I address this? Sabi ko, just call me coach. No, why coach? You should be Grandmaster. Sabi ko, sir, I'm not the founder of the system. Student ako ni Idris mo forever. Hindi pwedeng ipantay mo yung pangalan ko kay Tatang at kay Mang Tony. Dito lang ako sa kanila. So, hanggang coach lang po, guro, ganun lang. Kaya, hindi kami nagpapatawag ng Grandmaster. Ganun yung ano. Kasi iba yung pananaw namin sa Grandmaster. Lalo na kay Tatang. Talagang respetado, ekspresyado yung skills niya, nagagamit niya sa totoong buhay niya. So talagang matatawag mo siyang tunay na Grandmaster. Kami, langaw lang napatay ko pa lang eh. Kaya Langaw pa lang napatay. Yan, di ba? I mean, in our society as Filipinos, ang tradisyon and morals actually nagbibigay tayo ng galang sa matanda. Yeah. Respect our elders talaga. So kahit na siya ang puno, so siya talaga ang elder. Right? Tama ba? tama. Sabihin nyo lang po kung hindi maayos itong tanong ko. Kung I don't want to be stepping on toes and I don't mean kung bastos. If not, just Bix, sabihin nyo Bix. Nung pong tinuturuan kayo ni Tatang, meron ba siyang mga kinukwento mga stories sa inyo? Kasi di ba po ang storya tirador po siya ni Asyong Salonga. Did he tell you any of stories during World War II and during that time? Wala Anything siyang sa akin lang gano'n. Ewan ko kung sinong Tatang yung nagkwento sa akin. Sinong tatay? Baka yung tatang ko. Tatang nila. Mga sirahulo talaga kayo. Kasi may mga kwento na ewan ko, depende siguro sa nakasama niya kung anong nakita. Kasi yung kanya-kanyang kwento sila na si Tatang daw nakapatay ng ganito. May kwento na si Tatang tagapugot ng ulo ng Makapidi. Daming kwento eh. Ewan ko lang kasi wala namang resibo. So, Wala naman resibo. Tsaka wala ako ng time. Kaya tumayan. Ang mapapatunayan kung paano kayo gumalaw. Diba? Yun talaga mapapatunayan. Ay, nako. JB, mag-isip ko pa ng tanong. Kulang nga tayong tanong mo. Tapos, ano pa yun? Mahirap yung tanong yun. Wala nang tanong. Lasing na. Yung favorite, one of your memorable experiences na kasama si Tatang na between the, Hanggang ngayon na appreciate mo? hindi importante kung Arnis, basta yung sa inyo. Hindi kami gaano nakasama maliban sa hatid, ganun eh. Pero kay Master Tony, marami kaming Si kay Master Tony, yung pinaka-memorable. Marami akong memorable sa kanya kasi alam mo nung in-invite niya ako para mag-trade. Pagkatapos doon, sabi ko, Master Tony, ito po yung bayad ko. So ayaw niyang tanggapin. Sabi niya, bakit to? Ito po yung bayad ko. Ayaw tanggapin. Sabi niya, pag ipinilit mo sa akin yan, tatanggapin ko, huwag ka na magpakita sa akin. Nagulat ako, bakit to? Sabi niya, ngayon, kaibigan ang turing ko sa iyo. Sabi niya, kaibigan na tayo. So, yun ang hindi ko makalimutan sa kanya. Na pagkatapos ng training namin, na imbis akong magbabayad, hinto kami sa isang restaurant, meron siyang paboritong restaurant doon sa may Recto, Pagtawin. Paborito niya yung matchang, yung may taba doon sa gitna, yung malagkit. Naka beef noodles, gano'n. So, yun, paborito niya yun. Tapos, pagkatapos kumain, Master Tony, di na siya magbayad. Tapos pagtawid namin kasi mga prutasan, gano'n yan eh.
2 kilo lansones, pakiwalay isang kilong lansones. Yung 1 kilo bibigay pa sa akin. Sabi niya yun, para sa asawa mo. Sabi ko, Sir Tony, ano ba? Sobra na. Ito na, bayad. Hindi na. So, ganun lagi. No, hindi ko makalimutan yun. Tapos yung mga payo niya, sinabi niya, una, pag nagturo ka, huwag mong baguhin yung tinuro ko sa'yo. Yung mga seniors na pagdaanan mo, respeto mo. Respeto mo sila. Kaso lang, kung ano yung narinig mo, ting-tong. Kasi gusto nilang baguhin yung turo ko. Sabi niya, pero respeto mo. Respeto ka man, wala naman akong binabastos sa kanila. Basta yun lang. Tapos pangalawa, sabi ni Mr. Tony, huwag kang masyadong abusado sa mga estudyante, huwag masyadong gahaman sa pera. Kasi ang sabi niya noon, Hala ko yung pagpalo eh. Sabi niyo ba? kasi sabi niya kasi tingnan mo ako kasi nung madaming nangyari kay Mr. Tony kasi nung nasunugan siya tapos natanggal yung trabaho pa niya na minahal niya sa loob ng ilang taon basta na lang sila sinipa. Tapos nasunog pa yung bahay. So ang daming kamalasan nung time na yun eh. Kaso lang nung time na yun, ang daming tumulong sa kanya, halos buong mundo tumulong mga estudyante sa kanya, marami. Tapos kaya nung sabi niya sa akin, tingnan mo ako. Kung abusado ko sa pera, abusado ko sa estudyante at matakaw ko sa pera, walang tutulong sa akin. So, kita mo naman. Kaya sabi niya, sana ganito din ang gawin mo pag oras na magtuturo ka na. So, kaya bisan, magkano bayad? Wala ka na, sabay kamot eh. So, ang sabi niya, ganito lang para hindi ka mahiya. Kung natuwa ka, bayaran mo ako ng 10 piso. Pag hindi ka natuwa, bayaran mo ko piso. Ganun lang. Actually, makapag-attest ako niyan. Kasi nung una kong punta ng Luneta, dinala ako ni Alex. Na-meet ko kayo noon. Hindi ko alam kung natatandaan nyo, but nagtanong ako magkano. Ang sabi nyo, wala ngayon kasi una mo palang punta rito. Oh, so wala ako ngayon? Doble ngayon. Doble ngayon. Kaso lang eh. Nga teacher eh. Alam ko dito kasi walang payo kasi wala akong. Kaso totoo yun kasi natandaan ko, 2 kami na nag-attend doon. Hindi nyo kami pinagbayad. Which is, bukas may utang kayo. May utang ka. Sisingin yung natin. May show na eh. May show na. By the way, we have merchandise. We have a sponsor. Yes. We have pag itim yung ano. Maganda yung decor. So yung likod, Sa likod naman, puro mga tahan ni Coach. Ito, nandito, San Diego. Tinatakbo natin. Ito. Teka lang, basahin natin. San Diego, San Francisco, Sacramento, Los Angeles, Washington, D.C., Fort Myers, that's where we are today. Lebanon, Ohio, Charlotte, North Carolina, which in 2 weeks, yung seminar ni GM Bobby, and New York City. Okay, June, Tagalogin mo lahat yan. Oh, sige. Yung San Diego, pati sa San Francisco. Tapos, so, available to kung gusto nyo. Just order online. juneandpaul.com. Hindi, just reach out to Coach. Reach out to Dan. yeah, and everybody that's attending the seminars that is on those locations, support naman kayo. Make sure to buy a shirt. You know where it all goes to. Yeah. PayPal, Zelle, ano ba? Tapos takes dollars or pesos, pwede naman lahat. Yeah. The shirts will be also available in North Carolina. Yeah, the shirts will be available in North Carolina too. So, yeah. Kasi may natitira pa eh. Puro nga mga special forces na lugar ang tinitindahan nyo. Sandali lang. So, ang tanong ko po kasi, kayo po ang tagapagmana. Pinamanahan naman po kayo ng bertud sa paglapit sa mga chicks. Kasi kadalasan, mga eskrimador, may mga ganun. May mga gandang bertud tungkol sa mga babae. You know what I mean? Wala naman. Fix ka muna eh. Ikaw Vicks! naman. Hindi ka nag-get ano. Oy, yung apple juice mo diyan parang may parang fermented. Nanonood yung asawa ko eh.
Hindi. Ang tanong ko, bago kayo nag-asawa. Bago pa kayo nag-asawa. Hindi yun. Alam ko may asawa na kayo. Bigay. Kaya si Julius na talaga. So you talked about good experience. Meron bang time na kayong dalawa ni ay nagkakaroon ng conflict, Ni Master Tony. Master Tony? Wala naman. Wow, that kami- is amazing. Hindi pa kami nagkaroon ng problema. Kasi yung maganda naman yung samahan. Kasi yung payo niya sa akin, hindi lang bilang teacher. Payo niya sa akin parang kuya, tatay, kaibigan. Yun naman sabi niya sa akin eh. Kaya minsan pinangaralan niya ako. Minsan pinagsabihan na ako na, huwag kang mabababae ha. Kasi kilala naman niya yung asawa ko eh. So, nagpapayo yun. Minsan sabi nga niya, huwag ka na pumili ng maganda. Para wala daw aswang eh. Kaya ang ganda yung asawa ko. Fix! Damit ko asawa niya nung last na punta ko. Sa Arceros. So ngayon, wala na kayo sa Luneta. Ano hong nangyari? Ba't kayo lumipat ng ibang lokasyon? Kasi nung pandemic time, sinara yung Luneta. So, bawal ipagamit. So, naghanap kami ng area kung saan kami pwede. So, para kaming sisil, no? Pasan-saan. Hanggang sa doon kami sa may, yung KKK, malapit sa may, City Hall. City Hall, yes. Nailang lang kami kasi yung mga pulis nakatingin sa amin. Para nakabantay sa amin kasi may mga itak kami. Yung mga may dumadaan, parang bulag, dadaan sa gitna. Tataga ka na, bigla ka titigil kasi dadaan sa gitna. So, Grabe. buti na lang, meron isang kasama kami na tumulong sa amin para makapasok doon sa Rosero sa compound ng DepEd. So, ginawa niya kami ng sulat doon. So, pinayagan kami. Kaya nasa Roseros Park, DepEd kami ngayon, nag-training every Sunday. So sa mga gustong magpunta doon, just to let you guys know, sa Pilipinas, sila ho ay approve ng DepEd. So hindi sila basta nagpunta doon. Pinayagan silang binigyan ng sulat ng at sulat. Okay, ng written approval. Hindi yun basta pinapasok. So here's the thing. Tatanong lang po dahil obviously marami pong mga nag-iensayo sa buong mundo ng karunungan tungkol sa arnis. And when they think of your group, they think na you guys that's the headquarters is Luneta Park. What happened? Why did y'all move? Like bakit po kayo napaalis doon? Ano po nangyari? Hindi naman kami pinalis, sarado pa hanggang ngayon. Sarado pa ngayon. Sarado dahil sa pandemic. Hindi pa rin nila inaalaw na papasok sa gitna. Sa gilid may mga nag-train. Pero bawal Wala pa sa sa dating pwesto namin sa loob, bawal pang papasukan. Kahit may mask. May nakalagay pang mga lubid bawal yung gate sinara. Hindi ko alam kung bakit, baka doda kami, baka bebenta na naman yun. Nako. Kasi yung sa kabilang area, yung kung nakita mo sila Lapu-Lapu doon, wala, pinalaya sila Lapu-Lapu kung saan siya ngayon. Wala na doon, giniba na. Wala na doon. Yung pong higante na rebulto ni Lapu-Lapu, wala na. Wala na siya doon. Papalitan daw noon ng museum. Sinira or like Giba. pero yung statue, I mean as in down or pinikap yung statue naka-store somewhere? Hindi ko alam. Yeah. Parang Pero giba talaga. Wala siya paglagyan Baka... Mga artist super. Hi, Lapu-Lapu. May tanong tayo, may tanong. Coach, when are you in Lebanon, Ohio? Michael Malanyaon. Sa Tuesday, ang alis ko dito ng Tuesday ng hapon. This Tuesday. This Tuesday. Baka may opportunity makasingit ang Cincinnati. Cincinnati. Dalhin sa Mactan with Guru Mike doon. Guru Mike. Ang school niya kasi sa Cincinnati. Mga dalawang oras, 3 oras na yata from Lebanon to Cincinnati. Ano Mike, gusto mo? Dumaan yung pera dito, dito. May shout out si Baste. Sabi ni Baste. Ang kwento lang ni Tatang sa akin na binalatan niya ng paa ang hapon bago niya pinakawalan sa Sierra Madre. Baka na doon si Baste, hindi ko alam Hindi, joke lang Baste.
Pa naman to. Ito sa iyo yan. Ito sa akin. Kasi cheers. Wala na. Nice question, but hey, again, Guru Mike, if you can support coach, that will be great para ma-meet niya naman yung Kailan man yung sa Lebanon? I mean, alis mo dito Tuesday, pero kailan yung seminar? Ang sabi sa akin nung Tuesday, sabi niya pagdating may pahinga. Kinabukasan, sabi niya pahinga ka muna. Oh. to Wednesday, So Thursday yung umpisa ko doon. Thursday. Isang araw, dalawa, or dalawang araw? Ang alis ko ulit doon is another Tuesday. Parang ganun. Oh, so weekend ang baka weekend yung seminar nyo. Parang Saturday, Sunday. Guru Mike will get the more details and we'll send it to you. We'll post it out on the June and Paul page. Yeah, we'll get the information. Baka magtawagan pagtapos ng, depende sa anong oras magtapos ng show. Kasi meron pa pa eh. May comment uli si Baste. Uy, tama na tagay dyan. Uy. Kung nakita niyo kung nabasa niyo yung isang article na Encounter with a Grandmaster na ginawa ni Michael Belzer. Ang ganda kasi yung first American na nakakita kay Tatang. So ang ganda ng kwento no na sinama siya ni Tatang mag-travel sa mga islands sa Cebu. Tapos na-experience siya. Nakita niya mismo yung paano kinausap ni Tatang yung mga tribu doon na kayang magsalita yung Tatang ng mga ibang dialect. Tapos yung mga ibang styles doon. Ang maganda yung kwento na yon. Ano pong title nung Encounter with the Master. Ano yan? Libro o article? O Article yun eh. Parang meron ako. Mga kuya, naalala niyo yun kasi in-interview ko siya halos 2 oras but I kept that video private. I showed it to you. Na-interview ko na po si Mike Belzer kasi yung tinitirahan niya dito sa Socal hindi po kalayuan sa akin, mga 1 oras lang. Oh, na-interview mo na. May private. I have not released it to the public. Bakit? Anong ginawa mo? Anong tinanong mo? Machungit ako eh. By the way, the platform, sige, pwede mo naman ilabas sa interview. Special release by JV. Yan! Ako marirelease sa June and Paul, malalaman na ng mga tao. Nagkita kami kasi dumalaw siya sa akin doon sa Glendale. Nakita kayo Uy, hindi ba po kayo dinala sa sa panaderian ng ng mga Cubano? Masarap pa mga Cubanong pagkain doon. Yun, nagulat kasi siya dahil nung araw na yun lang niya nalaman na may tumawag sa kanya na nandun ako. So sabi niya sa akin, next time pag bumalik ako, sabihin ko raw sa kanya kasi meron siya isang lugar doon na may tinuturuan nata siya pero hindi ata arnis hindi eskrima. Nasabi niya, pwede ka magturo doon sa school ko pagbalik mo. Ayun. Kaya, So coach, besides Kiro, ano pong mga hobby? May mga hobby ba kayong hobby? anong hobby? Ano ba sa hobby sa Tagalog? Anong hobby sa Tagalog? Anong hobby sa Tagalog? Libangan, ano ba yan? Ano ba kayo? Pilipino ba kayo? Mga gago. Sa Monday pa yung aswang episode. Bisyo, libangan. You know what I mean? Wala naman akong ibang hilig kundi sports lang. So, maliban sa screen pag wala akong turo. So, may gym malapit sa lugar namin. Nakita ko doon, nagipagsabayan ako doon sa mga nagbaboxing. May boxing background kayo? Ano ba background nyo sa martial arts? Kami boxing kasi tinuturuan kami ni Master Tony din ng boxing. Kasi lang yung tinatawag niya dirty boxing. So yung mga dirty techniques. Boxing, suntukan pero dirty like eto job, pagka close fist is legal pero pag ginanon mo illegal. So mga ganun. Pero before sa kanila, wala kang ibang martial arts background. Ano lang talaga? Wala. Wow, straight FMA. Straight FMA talaga. Kasi sa probinsya, wala naman yun eh. Wala kami doon sa probinsya noon. Wala naman gym doon eh. Wala din natuturo. Basketball lang. Basketball. Yan, basketball. Nung mag-high school ako, varsity ako doon sa school namin. Yan. Ikaw kasi Alex, dapat dinala ko siya ng ikalawang araw doon sa sa Disneyland Park Hopper tapos dadalhin ko siya para makita si Roach eh.
Sabi mo, makita eh. Ikaw eh. Yeah. Si Alex, actually, si Alex nasa labas, nag-ano na. Nagte-training na. No, kasi po that was my Kaya- intention. If you wanted to do a second day in Disneyland, I was gonna take you. I got another ticket. And then kung Teka meron lang. kayong panahon, gusto kong ipa-introduce kayo kay Freddy. Yan, nakita niya na si Freddy nung isang araw, si June. Teka lang. Ang tanong ko, bakit ako hindi inimbita pupunta ng Disneyland na may park hopper? Siya lang. Ako, Walang panahon eh, kay madami tayong lakad eh. Gusto nila, babalik daw ako sa May kasi nabibitin daw sila. Kaya sabi niya, balik ako sa May. oh, yan. O yan, tayong tatlo. Gusto niya mag-roller coaster daw eh. Kaya doon sa si sasakyan ni Mac, ano yung sasakyan coach yung nagsasalita. Kasi ano, Yung road race, Yeah. yung road runner. Mad Max? No, no. Parang gano'n. Yeah. Muntik na akong maiwanan kasi nasa likod ako eh. Oh, teka. Oh, okay. Hold on. may tanong. Kailan ka daw sa Lebanon? Sa Tuesday nga. This Tuesday, Ang dating. ang dating niya Tuesday sa ng gabi. Lebanon, Ohio. Ang semi ng siguro sa weekend. Anong oras? Gabi ang dating ko eh. Bakit? Sino nagtatanong? Susunduin na. Ay, suto naman eh. Bakit tatanungin kung anong oras darating sa Tuesday? Kailangan niya pa ng bodyguard sa Lebanon? Bakit tinatanong exact time ha? Sabi mo to. Kung hindi na umapadali. Ambusin na. Siya na. Grabe. Handa! Handa! Puro, lalabas na lang dito. Puro gano'n na lang. So, coach, yun muna yung book. Ay, may libro pala. Oo nga. May book. Teka lang, there's a... Sabi ni Chef, wala na raw. Nasunog nung nagluluto siya ng adobo. Hindi. Maganda yung unang libro. Successful ho ba yung unang libro na sold out? Sold out naman yung almost 300 copies sa Pilipinas. So, nung mag-seminar ako dito, naghanap sila kung saan mabili. So ngayon, kung gusto nilang makabili, si Bunal nag-reprint dito sa US. So kung gusto nilang bumili doon sa box na yon, I can message sa Bunal. So I heard also yung book 2, medyo na-delay ng konti. Kailangan ko Tapos yung book 2 available on the June and Paul Show. ayun. Yan. Kami magbebenta. No, we will sell the thing. Yeah. Sabi po nung isang manonood namin, sabi, uy, habi ni Coach, magaling sumayaw yan, patago lang. Mag-ano po kayo, mag-demo. Mag-demo po kayo. Mag-demo. Answer daw. Answer daw. Demo kayo magsayaw. Tapos nagtatago, naninilip yan. Inisilipan na ako niya. Kasi patago daw, nakita niya ako. Kasi nahuli yun na. Nahuli yun na Inisilipan ako niya. So now coming Lebanon, you're gonna be there to the weekend. Tapos Sa Charlotte. sa Charlotte, Tapos ang last stage ko yung New York. New York. Ah. Sa New York. So that means what? All in 3 weeks kasi November. Kasi November 15 yung balik ko sa Pinas. Okay. Ang tanong ko, I don't know, landscape sa FMA. Back then yung nag-umpisa kayo or earlier days to now, anong mga nakikita mo differences sa mga practitioners ngayon versus last, Okay, kasi doon sa amin nung mag-train kami ng time ko. Train lang kami, wala kaming iniisip na rango or saan kami makarating. So train lang kami ng train, gusto namin matuto. 'Yun ang una namin goal, matuto. Wala rin akong balak magturo noon kung hindi lang sa wish ni Master Tony nung bago siya mamatay kasi ganito 'yun. Nung magkasakit si Master Tony, medyo yung background, gano'n na, para naiyak yung Hindi, ganito 'yun. Nung matagal nagkasakit si Master Tony. So inilagaan ko siya. Nung ko sabi ko sa niya, pa-hospital siya, ayaw niya pumayag. Kasi sabi niya, hindi, okay na ako, Nold, masaya na ako. Naabot ko na yung gusto kong marating. Tapos alam ko na
nasa magandang kamay yung illustration mo na minahal niya. Sabi niya, kaya huwag kang mag-alala sa akin. Tapos sabi ko sa kanya noon, naalala mo ba, Kuya Tony, nung una tayong magkita, no, na unang training ko sa'yo, na binigay ko ang pera, ayaw mo tanggapin kasi kaibigan ng turing mo sa akin. Ngayon, babalikan kita. Ino-offer ko sa yung oras ko. Wala akong pera, pero offer ko yung oras ko kasi pera hindi problema. So pag hindi mo tinanggap yung offer ko na babantayan kita, hindi tayo kaibigan. Sabi ko sa kanya. Wow. Sabi ko sa kanya, Wow. kasi inaano ko siya, yung kinukonvince ko siya ng alas 8 ng umaga, umabot kami ng alas 5 ng hapon, ayaw na talaga niya. Masaya na raw siya sa nangyari sa buhay niya. Kaya nung sabi niya, basta magturo ka, ituloy mo yung pagtuturo. Tapos nung sabi ko, hindi. Sabi ko, basta lumabas ako sa bahay mo, hindi ako lilingon sa iyo. Sabi ko, kakalimutan ko yung discretion mo. Alis ko sa Maynila, uuwi ako na Cebu, maghanap ako ng trabaho para sa pamilya ko. Yan ang ko sa kanya. Sabi ko, hindi ko masaya magturo na wala man lang akong nagawa sa iyo. Para bang naghangad kong palitan kita. Sabi ko, hindi, kailangan pa kita. Marami pa akong dapat matutunan sa iyo. So, umalis ako. Pagdating ko sa bahay, biglang nag-ring yung phone. Balik ka, pick upin mo ako. So yun, binalikan ko siya. Kinuha ako. Ang hirap lang kasi may motor ako noon. Sabi ko, kuha tayong taxi. Sabi, ayaw ko. Gusto mo ko din sa ospital, sakay ako sa motor mo. So yun, sinakay ko sa motor. Dinala ko sa ospital. Doon sa GAT Hospital, malapit sa amin. Ayun, kinunta ko yung doktor na, Dok, pagka nagtanong to, sabihin mo 3 araw lang siya kasi ayaw niya magpa-hospital. So nung tineck up siya ng hospital, Uy, Tam, kailangan mo magstay kasi kailangan natin na i-check up yung mo. Kasi ilang araw, sabi tingin. Sabi ng doktor, 3 araw, sabi tingin sa akin, 3 araw lang pala. Nandito lang tayo. So yun, doon ko siya napapayag na magpa-hospital. At doon ko na rin itinuloy yung usapan namin na magturo ko kasi pumayag siya na madala ko sa hospital. So kaya ayun ho. Kaya ako nagtuturo para sa kanya. Yung wish niya na ikalat ko raw yung sistema niya at ituro ko ng maayos. Wow. Karamihan ng may mga ibang practitioner na ang gusto lang ay makuha ang rango. Wala walang ibigay sa teacher, walang hindi naman importante magbigay kasi yung kusang loob, di ba? Yeah. Lang take. So yung tanong kung paano pinag-iba yun. Kami noon train ng train. Sa ngayon na pinagkaiba is hindi pa nga nag-train, nagtanong agad, kailan ba ako maging teacher? Kailan ba ako maging teacher? Ilang taon, ilang buwan ba para maging teacher ako? Sabi ko, ka muna bago maging teacher. So, minsan, meron ba kayong yung last natawa ako kasi wala akong magawa, nangasar lang ako sa tanong. Sabi niya, meron ba kayong belt dyan? Sabi ko, wala ka ba? Magdala ka, baka mahulog pantalon mo. Kasi nasara ko sa mga tanong, belt. Hindi pa nga nag-upisa, may belt ba kayo? Meron ba kayong high kick? Gusto mo, lagyan natin ng high kick. Wala naman problema yan. Gusto mo, lagyan natin. Ano pang gusto mo? So, magawa ka ng wish list. Sabi niya, meron ba kayo certification? Sabi ko, pag graduate ka, biglang kita certificate. Pag graduate, wala ka certificate. May mga tanong ganyan eh. Gabi mga banat na sagot. Kasi mag-aral ba to? Nang-aasar lang din sa akin. Mga tanong eh. Kasi kung gusto mong matuto, pupunta ka. Ka mismo magtanong. Pwede ba ako dyan? Pwede ba akong matuto ng ganyan? Hindi yung tanong mo agad, kailan ako maging teacher? Meron bang graduation? May bang certification? Meron bang high kick? Ano problema? Kung anong gusto mo, lagyan natin yan. High kick nga gusto mo. Ganyan yung kaiba ngayon sa mga estudyante. Kasi kami, sa sistema naman namin, hindi kami ninawala sa certificate, hindi kami ninawala sa rank. Kaso totoo yan kasi, ako magsasabi sa inyo, si Guru Alex is the same attitude. He goes, practice na lang tayo. Yep. You know, ba't pa natin pag-aaksaya ng panahon yan? Practice na lang. Kasi he's not into the... Yung certificate, di mo naman pwedeng, block mo yung certificate eh. Title ko. Title. Supreme ice cream. You cannot touch me. Check out my level 1, level 2, level 3 little angels. Ang dami talagang gahaman at saka ang dami talagang may mga gahaman na mga kupal na pumapasok sa event. Talagang hindi ganid eh. You know what I mean? Yeah, and then here's the thing, like that's why we love Alex so much. Just because it's like, wala akong pakialam sa mga chika-chika, ensayo na lang tayo. Right.
mas gusto ko pa mag-ensayo, mas gusto pa magturo hanggang sa gumalayo siya hanggang sa siya na sumuko, tama na. Puno na utak ko, sabog na. In reality, yung 5 oras tayo ngayon, 5 oras, diba? 5 oras tayo ngayon. Oras. I mean, we're talking about walang umupo. Lahat is working. Yeah. Yung ito. joke lang. Ba, no? Wala. Yeah, that was yeah, actually madami mga Okay, video. you know what? Meron tayong mensahe. Na-mensahe ako ni Mike. Pwede naman naming suportahan siya, do a workshop kasi pupunta siya doon Martes. Pwede Miyerkules evening in my class when he gets in town. Can you put it? Yeah. So is that possible? Yeah. Sige, tatanungin namin si coach and then we will flatten it out after the show. After the show, Mike. Pero Michael. kapag alala, malakas ka sa Malakas kami kay coach. Kasi Mike kay June and Paul show with JB. Kaya, we'll put in a good word. Gago talaga kayong dalawa. You too. Maligaya ako, hindi natin siya napaiyak. Because last time, kasama natin si Monsur, it's like we were like yung maalaala mo kaya you know what I mean? Iyakin si Kim Paul. So yung mga interesado mag-find out more about Kiro, anong mga recommendation mo sa kanila para to find out more information? Tanungin natin. Yeah. Kung gusto nilang, kasi dalawa separate natin. Yeah. Sa Pilipinas, Ay. gusto nila matuto ng interesado sila sa Kiro. Anong suggestion mo sa kanila para gawin nila? Saan sila pupunta? Saan? Hindi, punta sila sa training area namin kung gusto nila. Hanapin nyo yung nawawala na lapo-lapo malapit doon. Sana doon sa may doon sa malapit na kalabaw. Hindi nakita. Malis pala yung kalabaw. Malis na kalabaw. Hindi. Seryoso. Dito dati. Malis pala yung kalabaw na initan. Pag gusto nilang pag-aral ng illustration mo, meron naman kaming page. Pwede silang magtanong doon. Pero wag naman yung may sipa ba, may ganito pa. Yeah. Lang nila na gusto kong mag-train, welcome ba ako or punta ako, ganun. Every Sunday po ba yun? Every Sunday kami sa public. Okay. Punta lang. Di naman kami namimili kung saang style ka galing. Kasi yung iba, nasabi, huwag mong turuan yan kasi baka mamumulot yan. Di bahala kung kaya mong pumulot. Sandali, may maalaala mo kaya portion. Di alam ng karamihan na si coach ang nag-alaga ng madalas kay Mang Tony. Isa rin siya sa bilang na tao na naglibing kay Tatang. Manila ng ata sa ano yan? What? Mabibilang ata sa daliri kung nasabing libing kay Tatang kasama si coach. Ni isa sa mga sikat o may certificate wala doon. Sila din ang nag-ambang para sa kabaong ni Tatang. Si coach din ang kaisa-isang tao na nagkalat ng abo ni Mang Tony sa Manila Bay. Di kasama yung mga sikat o may certificate. Okay. Kasi nung yun po ba ang gusto ni kasi nung mamatay si Master Tony, binili niya sa akin, pag namatay ako, cremate mo ako. Tapos yung abo ko, kalat mo doon sa training area. Hindi pwede sa training area kasi bumabakat yung abo doon sa may mga dagwan. Kamera doon. Kaya nang sabi ko, kinausap ko yung niya. Kasi Tony, doon ka na lang, doon na lang kita tapon total, mahilig ka naman sa dagat at sa tubig. Doon na lang sa likod, doon sa may H2 Hotel sa gilid. So, yun, doon namin tinapon. Kaya pagka katulad na, araw na patay, binibisita ko siya. Birthday niya, punta ako roon. Wow. Nung bago ako umalis, sabi ko, Master Tony, eto na, yung minahal mong martial arts, ikakalat ko na. Samahan mo ako, bigyan mo ako ng mga idea kung anong dapat kong gawin at kung anong gusto mong ipalabas ko sa gagawin ko mga workouts dito kaya seminars. So kaya minsan nagugulat na lang ako na yung pag may naisip biglang papasok, sige pa, kaya pati sila nagreklamo na, ang dami. Kasi ganoon din si Master Tony, pag nakaisip siya ng technique, minsan ganito.
umpisa kami ng 7 ng gabi sa Binondo. Una nun is magbaboxing muna kami 2 hours. So 7 to 9. Tapos 9 to 12, yun yung screama namin. Tapos sasabihin niya, ito. Tapos upo siya. Ulit-ulitin namin yun. Tapos mamaya, ito pa. Tapos pahiba siya. Tapos ito pa ulit. Sa Master Tony, 12:30 na, uwi na tayo. Hindi, dito last na lang. Tapos gagawin ulit. Tapos mamaya, hindi, ito pa. Master Tony, tama na, umaga na. Uwi na tayo. So, yun, ganun siya. Ang dami niyang idea. Kaya yun, minsan naramdaman ko rin yung presensya niya na, teka, parang gusto ko na, tapos parang biglang, ito pa. Yung parang, ito pa. Pero lahat ng mga ito pa na binigay kanina was awesome talaga. I mean, I was taking it in and talagang yeah, it was really really good stuff. Ano ko lang po kasi kadalasan yung ganyan may pagka-esoteric eh. Binibisita naman po kayo sa sa panaginip minsan? Naging ensayo kayo sa panaginip? Isang beses kasi kasi yung ang isa pang bili niya sa akin na pag-isahin ko yung mga dating kasama ko. Kaya minsan sabi ko sa kanya nung Master Tony, ito ata yung pinakamahirap na bagay na na hindi ko magawa sa gusto mo mangyari. Kasi hindi ko sila kontrolado. Mga kanya-kanya na silang gusto mangyari sa buhay. Basta ito sa akin, hindi ko iwanan ng Luneta kasi ito yung bilin mo sa akin. So, sa panaginip ko kasi parang, pasan ko siya, paket kami ng bundok. Kasi sabi niya, doon tayo mag-train sa taas, di pasan ko. Tapos nung nasa gitna na kami, parang natapilok ako, natumba. Kaya natakot ako, sabi ko, ano kaya ang ibig sabihin no na parang ganun, tapos babagsak ako? Sabi ko, wag naman. Kasi andun na kami malapit, pasan ko siya, tapos bigla akong natapilok na natumba kami gumulong. Nagising ako nung panaginip kong yun. Yun yung unang panaginip ko sa kanya. Tapos pangalawa namang panaginip ko sa kanya. Tayaan mo to sa yung sa luto na tris yung parang ganoon. Kasi mahilig siya tumaya noon. So tinayaan ko yung numero. Kasi umaga at tanghali, hapon ang laban noon. Hindi ko natayaan ng tanghali. Lumabas. Lumabas siya. Gusto niya patayan sa akin. Yun. Yung mga panaginip ko sa kanya. Kasi nung dati, pagkatapos namin mag-train, dadaan kami sa isang area na yung for safe. Sabi niya, kaya tayo sa luto. Pag tumama ako, bibilin ko yan, patayuan natin ng gym. Tapos, yung second floor, diyan ka. Tapos sa third floor siya. Sige, kaya pag tumama, ako nung bibili. Second floor, third floor naman. Sabi ko sa kanya. Alam ko, kasi kinat na kami. I muted it. We're good. There's no more feedback. I muted already. Yeah. Okay, so yun yung mga yung panaginip ko sa kanya. Read my message. Na hindi ko alam kung ano ibig niyang sabihin doon, yung pinasan ko siya tapos na tapilok ako, gumulong kami. Yun. Sana hindi naman pangit na kung saan tapos may sisira. Sana wag naman ganoon ibig sabihin nun. Tapos masisira yung naumpisa na. Oo. So, marami po salamat doon sa pag-ano nyo ng mga istorya na yan at you entertain my silly questions. Baka sabihin ng masyado na yung tama ako dun sa whiskey. May isa pang mga tanong dito kasi di ba dalawa yung tanong. Yung sa Pilipinas kung paano i-reach out. Dito naman sa dito sa US dito sa US kung interesado magturo mag-aral ng Kiro, paano nila sinong kontakin nila? Okay, so sa mga kahit by area kayo pwede niyo sabihin. Sa San Francisco pwede si Jerome Salinas, si Alex sa California, Alex Ercia, pwede siya. Sa LA meron kami isang babae doon na si Sabrina Bershad. Nakaano ko na po si Sabrina, nag-cross-stix kami. Anong cross-stix niyo? Anong klaseng class? No, hindi ganyan. Ano ba yan? Hindi, maayos po si Sabrina. Maayos po si Sabrina. Tanga ako. Si Sabrina. Tapos si Vico Perrin sa North Carolina.
Dito, yep. So yun, si Baste, baka magalit sa akin yan eh. Si Baste. Saan ka na ba ngayon, Baste? Hindi ko matanda kung saan ka ngayon. Yeah. Atlanta? Si Tapos Baste. dito sa Florida, si Dan. Si Gorodan dito sa Florida, si Dan Doman. Baka nakalimutan ko. Dito po naman nakatira. Walang matutulugan ito mamaya. Actually, it's very refreshing na kausap natin si coach na para na talaga tayong magkakabarkada ngayon. Walang pressure, it's very Sana naman po nanonood si Mang Tony nyo. May nagtanong sa akin. Video okay, pakantahin nyo si coach, sabi ni Tony Aguilar. Ano gusto mo? And now, the is dear. Sandali lang, dangerous yun, di ba? Di ba sa Pilipinas, kapag may my way, maraming taong nagagalit? Yan. tutukan nyo. Kaya nga hawak ang isang may nagalit. Not related to. May patay sa tayo. I did it my way. Kaya nakanda kami. May nagalit dito sa amin. May kami nga. Yeah. Alright, where's Meron pa ba mga tanong? Meron pa tanong sa online before we Wala na eh. Wala na ba kayo mga tanong, mga guys? There's no more questions. Are we good? Okay. Read our chat. No, I am reading the chat. I've been reading it the whole night. Yeah. No, our chat here. Sa Unleashed or No. No, I did. No, maraming nga po salamat. Coach Asa Narso. mo lasing na eh. Ha? Lasing na sa apple juice. Ha? Hindi apple juice yun, gago. Yung Zoom natin mismo. No, yun nga, binabasa. Yeah, parang ang pakiramdam yung pong ano nyo, yung legacy nyo. Kayo po yung this generation Mang Tony. So marami pong salamat sa pag-share nyo ng karunungan sa larong Arnis o Kalis. Yeah. And thank you so much for that. Pilit ko lang din. At saka, bukod sa wish ni Master Tony, hilig ko din. Actually, sumakit yung ulo ko kanina. So that's why I tried to tell Julius, but he doesn't get what I'm saying. Kaya nga sabi ko naka-apple juice na eh. I'm gonna be honest kasi may conflict. Mm-hmm. Yeah. Oh, wow. So, may ano muna, konting May commercial? commercial break. Would like to thank our sponsors while we're at the sponsors, and at the same time, please don't forget to subscribe, like, comment, and please make sure to support the channel. Next week is the Aswang episode with JV, special Halloween episode. Kaya Tatlong special Halloween episode natin kasi meron tayo nung Aswang episode. Tapos interview namin si Doy. He's one of the founders of Dominion. Yung isa sa pinakaunang goth rock band sa Pilipinas. There may be like number 2 or number 3. Tapos meron pa tayong Magandang Gabi Bayan, Unda style episode from the 90s. But we make it about FMA. Okay. Yeah. Okay, Coach, any last word? Any for Final words to the ng ating interview? final words to the FMA community, to your hero. Okay, before anything else, I would like to say thank you to all the people who support me for this tour. So, and I named some names like L.A. Danny Garcia and his wife Kim. Maraming salamat. Thank you so much. And then the LA people na marami kayo, so hindi ko mabanggit lahat. But you know who you are na every night they come and train. Yeah, there's the special guy that James Bennett na he helps me. Inaayos niya yung tuhod ko, pa ako. Wow. Para sabi niya, train kami ng 3 oras. Yung 2 oras, bayad niya 3 oras, pero 1 oras, ina-recruit niya yung pa ako. Kasi siya yung yung may mga injuries, si Mike Tyson doon nag-train, doon nag-ano. So, inaayos niya yung pa ako. So, Jim Bennett, thank you for fixing my leg. Okay na, nakakatayo na ako ng matagal. Then, sa Sacramento, sa grupo nila ni Jerome, nila ni Rich Pasol, sila Marlon, Allen, and then
San Diego, maraming salamat Sir Jeff Cruz, and si Vico Piray na nag-drive from saan ba si North Carolina. North Carolina to San Diego Wow. para i-assist ako. Teka lang, because sana dinaanan kami dito sa Florida. Para sabay lang tayo pupunta California. Tapos yan, to Sacramento to Sir Mike Ruve and his wife na doon ako tumira sa bahay nila. So, Yeah. Wow. salamat for taking care. And then yung fighter niya sa GMC, ayaw yan, champion Jordan. So maraming salamat. And then sa Washington DC, Tom Sayed Sidif, thank you, and all the people in DC na umatin sa seminars at naging si Len si Len Christian, thank you sa pagsama-sama sa akin doon. Then here sa DC, sa host ko dito si Dan Loman. Dito sa Florida. Florida. Lasing na. Sa Florida. And his wife. And then itong dalawang makulit na nilasing ako. Tapos nilasing ako. Yeah! Tapos yung ito, dinala ko sa bahay niya, pinapatululaway ko doon sa mga baril niya. Hindi naman ako pinapaputok. Wag nyo na lang po kalimutan si Miyerkules si Mike. I do have to go soon because I have to help one of my roommates, but Yeah. you guys finished the episode. No, we're done. We're wrapping up. Yeah. Okay. So thank you ako doon sa pupuntahan ko pa. Like sa Ohio on Tuesday, Rick Metzger. And then watch out doon sa doon ako sa Grandmaster Bobby Tabuada's birthday training camp. Then so people sa New York. So sana umating kayo, parang awa niyo na. Actually, sa mga New York, may mga grupo doon. May grupo din doon tayo. That's gonna be at the sila Claudette group and Carlos over there. Nandun sa that will be at the Charlotte camp. Charlotte. Yep. Yeah, so I'm sure they will be there in support. But this is our first day of training here and enjoyable. Work every penny, right? Yeah. Di pa nga na kami nagbabayad. Sponsor so we can pay it. Joke lang. Subscribe. So Maraming pong salamat at pinaunlakan nyo kami. Any last word from you? Meron Pinilit nila ako eh. Okay, so last word from you, Joe? Salamat, Coach, for being on our show, allowing us to get a little bit insights sa inyo, your journey, your path, your relationship. Tapos yung mga pinakita mo kanina was very, very awesome. And being supporting to sa amin. Alam to, trying to take care of this guy tung umuwi ito sa Pilipinas. Alam ko ito ang makulit. Ito talaga ang makulit. Kami ni JB ang parang nag-ano asikaso para siguraduhin na okay, kalma lang na. Mahilig pong magsindi yan eh. Yeah, but no, very, very, very honored to have you on our show. salamat din. Star ko dito sa palaki niyo mga show. Yeah. So, si Paul or JB. Maraming salamat sa mga nanonood sa Pilipinas. So, suporta lang ho sa sariling ating art. Patuloy lang ho na ipagpatuloy natin ang nalalaman natin para ibagahe sa susunod na henerasyon. Saka sana ho meron kayo natutunan ngayon. Ako sa seminar ngayon na naganap ay marami talaga ako natutunan. By the way, meron ding Zoom class si Coach na pwede kayong mag-enroll. Okay? Nagsimula ako ng Zoom and hopefully hindi ako na-embarrass ngayon kay Coach nang nag-perform. But suporta lang ho sa mga Pilipino dyan. May connection ho tayo dyan. JB, final last words and wrap up. Well, June. People! JV, marami pong salamat. And Coach Narzo, marami pong salamat at you entertain yung mga silly questions ko. Marami pong salamat. Salto! Isa-stop ko na yung live stream. Take care. Okay. Have a good night, everybody. No, we're not live anymore. So okay, stop the recording. Okay, stop the recording. Yeah, baka